Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today, custom repaint natin yung buong set ng McFarlane Toys The Dark Knight Trilogy. First, sprayan muna natin sila ng Bosni number 191 flat clear para magkaroon ng adhesive layer yung surface so that our paints will stick to the surface. Okay, first we have Two-Face, Joker, The Dark Knight, Batman himself, the Bane, and Scarecrow. Ito yung mga accessories nila. Okay, so spray paint muna natin. Tapos, mag-apply tayo ng silver tuloy. Dry brushing technique and sponging techniques para magkaroon ng additional level of weathering and mas merong visual contrast. Okay? So, yun lang muna. Balikan ko kayo kapag sprayan ko na sila ng number 1 ng flat clear from Bosni. Okay, start tayo kay Joker. Tapos na tayo mag-apply ng Bosni flat clear. So matte na yung finish ng action figures natin. So you have the back and the front. Ganun din sa iba nating characters. So you have Two-Face, Bane, Batman, and Scarecrow. Okay? So done na yan. Makapag-apply na tayo ng Bosni flat clear. And then, next na step na gagawin natin, ito yung paints na gagamitin natin. Hero Water-Based Acrylic Purple, Magenta, and Royal Purple. So, tatry natin to gamitin for the coat and the pants. Okay? Kasi, purple naman yung color scheme ni Joker. So, let's use this for dry brushing technique. So, Royal Purple, I think we should go with purple muna dito. So, since I think Royal Purple na din to eh. Teka, try ko ah. So we have Royal Purple, Magenta. Teka, Royal Purple muna tayo. So try natin dito sa coat niya. So sa dry brushing, ida-drag lang natin yung paint across the surface. Okay? Pwede rin pala. Okay. Para magkaroon ng additional texture. Okay. Pwede rin pala. Ingatan lang natin wag matamaan yung ibang parts. Okay? So let's do Royal Purple first. Okay? Royal Purple and then let's go with Magenta. So mas makikita nyo dito yung effect ng dry brushing sa coat nya. Mas nagla-lighten siya. Okay, next color purple naman gagamitin natin. Okay, try natin to. Yan, mas light to. Teka, bago natin pala gawin yan, tuyuin muna natin to. So gumagamit ako ng hair dryer para mas mabilis yung drying time. Kaya pag medyo tuyo na yan, pwede na natin kunin yung purple sa palette and then spread natin sa surface. Okay. Oh, nice. Mas light to. So, ang gagawin lang natin dito, mag-add lang talaga tayo ng mga layers. Layers and layers of paint. Okay, next color, Magenta naman. So, yung concept lang natin dito, darkest color muna before the lightest. Okay, yun yung ginagawa kong technique. Okay. Okay, tapos na tayo kay Joker. Dito naman tayo kay Batman. Apply tayo ng gunmetal na paint and we are going to use a dry brushing technique din. So, ganun lang din. Ida-drag lang natin yung paint across the surface para makapag-apply ng extra layer of weathering, highlights, and emphasis sa mga parts or segments. Ayan. Dami pa namang armor panels ito. So, lalabas talaga yung mga
edges ng ng armor panels niya. Pati dito sa cowl, gawin na rin natin. Minas ko lang yung kanyang face kasi baka malagyan yung eyes tsaka mouth eh. Okay. Tapos ito rin kay Bane, ang gagawin natin dito. Since meron akong extra mga legs, we are going to use yung military green, red, and blue na camouflage na design or color patterns. Para pwede natin siyang i-switch out. Kung gusto niyo ng green color, pwede nyo palitan. Kung gusto nyo ng red, switch out nyo lang yung legs. Pwede nyo namang tanggalin to using a hair dryer eh. Meron namang cut yan eh. Ayan o. Papalitan nyo naman. Medyo mahigpit lang pero pag tinreach nyo siya ng hot na air, pwede nyo kalasin pababa. Kasi binibuild lang naman talaga to si Bane. Okay? Wait lang ah. Tuloy na natin to. Yan. So, dry brush lang din sa lahat ng surface. Para naman sa camouflage na pants ni Bane, unahin natin yung green version. So, military na colorway. So, we have heavy green. Ito muna, darkest muna tayo. Heavy green, military green, camo brown, and light camo brown. So, yan yung gagamitin natin colors for the pants. So, mag-start tayo dito sa baba. Hanggang dito lang siguro yung camouflage natin. Okay? Kasi hindi tayo pwedeng umabot dito eh. Kailangan natin siya maging i-transition. Ito dapat no pattern. Tapos dito yung or what we can do is to apply gray muna dito. Gray camo pababa. Tapos dito yung colored version. I think let's try that. Okay? Sige, green muna tayo. Ganun na lang gagawin ko para camouflage pa rin tong top. Okay, sa pagpipaint ng camouflage, nag-go over, yung pag binreakdown kasi natin yung camouflage design, it's just a combination of patterns. Okay? So, yun lang yung gagawin natin dito. It's either worm pattern or cloud pattern. Yan. Hindi natin kailangan maging super specific sa mga areas na pinipaint natin. So yung parang random shapes. Okay, tapos na tayo sa heavy green. Now, next, military green naman. Next color naman, camo brown naman. Thank you very much Hero Paints for providing the paints that we are using here sa project na to. Super nice na water-based acrylics. Sobrang cool na ang paints nila. Maganda yung coverage. Very affordable and vibrant colors. And then yung last color, light camo brown. Okay, done na tayo sa camouflage pants ni Bane. So, meron tayong blue version. We also have a red or violet, magenta, and red na version. Tapos, meron tayong military green na version. Okay, so tatlo yan. Pwede nyo na lang i-interchange. I-heat up nyo na lang to, itong part na to. Tapos, pull it down para mapalitan yung mga legs nya. Okay. Next, mag-apply tayo ng brown na dry brushing dito sa kanyang vest. Okay, so apply natin muna dito sa likod. Okay, para lang magkaroon ng konting highlights. And level of weathering din. Okay. Okay, next color, light camo brown.
So yun mga ma'am, sir, ma'am, done na tayo sa ating custom repaint project. So, ang ginawa lang natin dito, nag-spray tayo ng flat clear. Tapos, nag-apply tayo ng mga dry brushing techniques and wash techniques sa arms ni Bane. So, yun lang ginawa kong modification dito. Halos lahat dry brushing. Ito yung inuna ko, si Joker. Nag-apply tayo ng light colors for his coat, the vest, and the pants. So, para lang magkaroon ng extra layer of weathering and ma-emphasize yung iba't ibang mga surfaces. Yep. And edges. Dito naman kay Scarecrow, ganun din. Same lang din. Dry brushing dito sa pants and sa kanya coat. This one, Batman, same thing. Gunmetal yung paint na ginamit ko dito for dry brushing. And this one, si Bane, nag-add tayo ng camouflage na paint dito sa kanya pants. So camouflage, it's a gradient na type of camouflage para makagkaroon tayo ng mga switch outs na mga parts. So you have blue camo and red camouflage, or pink or violet camouflage. So yun, you have green, blue, and pink camo. Tapos sa vest niya, dry brush effects, dry brush method lang din yung ginamit natin. And nag-apply tayo ng red wash and yellow, I think red wash dito sa kanyang skin para magkaroon ng konting hue. Okay, dito naman kay Two-Face, same thing, dry brushing dito sa kanyang suit and sa tie. Also, pag nag-apply na lang din ako ng additional red na paint dito sa kanyang left side para ma-emphasize yung burnt side niya. Okay, pati dito in-extend ko na rin yung dry brush effect para magkaroon ng konting gradient dun sa kanyang buhok. Okay? So yun lang mga ma'am sir, that's it. Ito na yung set ng The Dark Knight natin. So meron tayong mga accessories, mga stands, and extra stands. Ito si Joker, gumupit din ako dito sa sa stack of money para maging additional accessory na pwede niyang hawakan. Okay, something like this. Okay. Alright, so yun lang mga ma'am sir, that's it. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye.